So yun mga kababayan, no? So, yun, sinabi ko na nga kanina na meron na nga naaresto na isang engineer na sangkot nga po dito sa maanumalyang flood control scandal. So ngayon, ang may isa pang kinakarap ng problema ngayon sa pag-aaresto sa mga ibang kasabwat. Kasi ito, ano to eh, expect na po natin na mangyayari po ito. So ito nga po yung balita kagabi. Natuwan-tuwan naman to yung mga tuwan-tuwan naman yung mga bobong mga DDS dito. So sabi dito ito, yan, okay. Sabi dito, 13 flood control suspects nowhere to be found. Sabi ng NBI. So, 17 yun, di ba? 17 po yung binigyan ng arrest warrant. Pang 18 si Saldico. So, yung 13 po doon, hindi na makita. So, sabi ng mga bobong mga DDS, pahiya. Di ba? Tuwan-tuwa pa sila eh. Pahiya na naman kayo. Ba't nyo kasi binroadcast? Bakit daw binroadcast? O sige, pag-usapan natin yan kung ba't binroadcast. Okay? So, ngayon, tinan nyo to ha. Sabi dito, yan. The National Bureau of Investigation has confirmed that none of the 13 individuals, lahat pala, no, ordered arrested alongside with former Ako Bicol representatives Saldico were found when agents attempted to serve their warrants all their registered home and offices and addresses. So, nung sinarve nga po yung warrant of arrest, wala dun sa bahay. Wala sa opisina. Okay. So, nung di na-serve, imbis na magalit yung mga DDS, natuwa pa. Natawa pa. Natuwa pa pala. Oo. Oh. Sabi dito, in an interview on Billionaire News Channel, di ba, interview to eh. So sabi dito, wait lang, okay. Agenda and by Director Dito Magdo said teams had already attempted to implement 13 separate warrants. We have served 13 at least, di ba? Unfortunately, wala na po lahat yung mga nasabi nating pinaghahanap, sabi. Ang sinasabi po ng mga nakausap o yung mga dinatnan sa kanilang mga tahanan or addresses, wala na raw po. Matagal nang hindi nila nakikita. Yung iba naman po ay sinasabing wala nang nakatira doon sa bahay na yon for quite some time. So, nagtago na nga. Oo. So, bad news ba to? Actually, para sa akin, hindi. Oo. So, kasi pag-usapan natin yan ha. Kasi ito, expected na po natin to. Oo. Expected na po natin to mga kababayan. Magno said the NBI must continue serving the warrants despite the absence of the accused. Yan ang utos ng korte na inimplement ng isang warrant of arrest. So, inimplement lang po kasi yung arrest warrant. Kung ano man ang resulta, negatibo o positibo, ay kailangan siyang isauli sa korte para makapagbigay ng kautusan, sabi nga po ni Magno. Okay, ganito. Okay. So, hindi lang po nakakaalam po ng arrest warrant. Lahat po ng tao mabibigyan ng arrest warrant, aware sila. Di ba? Kasi ito mga bobong mga DDS po kasi, wala pong alam sa mga ano yan kung paano po nagpo-process yung batas. Ang alam lang ng mga yan, droga-droga. Patay-patay lang ang alam yan. Lahat po nang na-issue ng arrest warrant, aware po sila na may arrest warrant sila. Kasi hindi naman po lalabas yung arrest warrant ng wala lang. Nang out of nowhere, lalabas yan ng hindi mo alam. Kasi on the first place, ganito. Kunwari ako, nakasuhan ako. Alam ko yan kasi nakasuhan ako eh. may kaso akong pending ngayon. Kaya alam ko yan eh. O kunwari ako, nakasuhan ako. So, ang unang darating dyan, sabpina. Oo. Sabpina, sagutan. So, sa piskal pa lang yun. Ngayon, pagdating nga po ng piskal, kapag nakapag-decide nga po yung piskal na meron kang probable cause, di ba? Expect muna na may arrest warrant kang kasunod. Ganun po yun. Wala pong arrest warrant na arrestuin ka na lang kaagad. Nakuha niyo yung point ko? Press 1 nga dyan. Press 1 nga kung naintindihan ninyo. 273 tayo ngayon. Press 1 nga kung naintindihan niyo sinasabi ko dito. Ano yun? Kapag may ginawa kang kasalanan, may arrest warrant ka agad? Hindi po ganun yun. Oh. Ang problema po dito sa mga tao po na to, sila po ay non-bailable case. So kung non-bailable case, arrest warrant po talaga kaagad yan. At sinabi po yan sa taong, ganun din yun eh. Ganun din naman yun eh. Oh, di ba ako ngayon, di ba may kaso ako ngayon, cyber libel.
tsaka data privacy ata. Ano, dalawa ata yung kaso ko ngayon. Oh. Kapag ito po sumagot na nga ako sa pina ko Kapag ito nga po ay desisyonan ng piskalya, malalaman ko po 'yun. O yung piskalya nakapag-decide na. May probable cause, punta tayong korte. Expected ko na po na may arrest warrant ako parating. Alam niyo ba mga DDS 'yon? Hindi niyo alam 'yun. Kasi ayaw niyo umintindi. Ang alam niyo lang kasi patay-patay. Ang alam niyo lang droga-droga, drug test, hair follicle test. Eh lang kasi ang alam niyo mga tanga. Ang anong tong mga bobobo ng mga hayop na to? Yung Takero, bakit mo naman minumura yung mga DDS? Paano maniniwala sa yan kung minumura mo? Wala, di naman maniniwala yung mga yan Sarado na po utak niyan, kaya deserve po nilang mamura. Deserve po nilang tawagin tanga, kasi tanga talaga sila. O ngayon, anong pinagkaiba nito? Kung lahat naman ng arrest warrant, malalaman mong may parating sa'yo, ganun din yun. So, ano mangyayari dito? So, ngayon, ang sabi nga po dito sa interview, sabi nga dito, yan ang utos ng korte. Implement ang isang warrant of arrest kung anuman ang resulta, negatibo o positibo, ay kailangan niyang isauli sa korte para makapagbigay ng kautusan, sabi nga ni Magno. So, ang point dito mga kababayan, ang point dito, kapag na-serve nga po yung arrest warrant at wala po doon yung tao, so meron na pong next move dito na mangyayari. Di ba? Doon na po papasok yung manhunt. Di ba? Doon na po papasok yung manhunt. Doon na po papasok yung yung hold departure order. Hindi po mangyayari po lahat yan, yung mga manhunt na yan, yung mga hold departure order po na yan, hindi po mangyayari po yan kung hindi po isi-serve yung warrant. Ang importante, sinerve yung warrant. Di ba? Sa pinaka-last na lugar. So kasi kaya po binobroadcast yan para meron po sila pagkakataong sumuko. O, di ba? So parang ito, yun ito mga katangahan ng mga taong ito. O, parang, yan, si Kiko Barsaga, tanga din no? Talino talaga ng PNP, alam nang nasa ibang bansa si Saldico, tapos pinuntahan pa ang kondo niya sa BGC. Siyempre, utos ka ng korte, iserve mo yan So ngayon, doon na po papasok. So ito na, di ba? So ngayon, bobo talaga ng putang inang ang bobo talaga, no? So ngayon, congressman pa naman pero tanga-tanga. So ngayon, na-serve nga yung arrest warrant. Wala si Saldico doon. Ibabalik sa korte ng arrest warrant. So doon na po papasok po yung trabaho ng CIDG tsaka ng police, tsaka ng NBI. Okay, manhunt tayo. Okay, punta tayong DFA. Ano natin, ipa-cancel na natin yung passport. O doon sa mga iba pa na nandito sa Pilipinas, hold departure order tayo. Hindi po magsisimula lahat ng mga yan kung hindi po sinerve yung arrest warrant. Kaya nga binobroadcast yan para may pagkakataon silang sumuko. Ako mga kababayan, naniniwala ko mahuhuli sila. Naniniwala po ako mahuhuli sila. May mga makakalusot, pero ako maniniwala po ako na majority po sa kanila mahuhuli. O alam niyo kung bakit? Mamaya, sabi ko mamaya. Ito pa isa pang tanga. O puta, 1 million yung binabayad ng ano dito, ng SMNI, katangahan yung sinasabi. Si Jason Sa. Nasa abroad at nakabulitin yung suspect. Nag-serve pa rin ng warrant sa kondo na kandado. Galawang addict lang. Di ba? Alam mo kung sinong mas mukhang addict dito? Si Jason Sa po. Alam niyo yung sobrang pagsashabu? Nakakatanggal po ng ngipin yun. Di ba? Si PBBM, mga kababayan, kompleto yung ngipin. Si Jason Sa, bungal-bungal na. Alam niyo yung sobrang pagsashabu? Kunwari, pag dekada ka nang nagsashabu, ganoon po, yung ngipin nyo natatanggal na. Kaya natatawa nga ako dito kay Jason Sa. Million daw po yung sweldo niya sa SMNI. Hindi man lang mapagawa yung ngipin. O kaya yun. Tinanong siya dati, no? Mr. Jason Sa,
Magkano ba yung binabayad sa ng SMNI? Ano po ako? Ay, bungalin eh. Ano pa ako? Consultant po ako. Consultant. Oh, magkano binabayad sa ng SMNI monthly? A million. A million po. Puta, a million, tapos ganyan katanga yung sinasabi. Oh. So ngayon mga babayan, no? So ngayon, Takero, paano mangyayari yun? Hindi na sila makita. Well, ayan po yung sistema yan eh. Parating na sistema yan eh. Pero ako paniniwala po kung maaari sa yung mga yan. Kasi una sa lahat mga kababayan, tandaan po natin, ito ito nga nahuli eh. Lala nyo ba yan? Si Kibuloy nga nahuli eh. Si Kibuloy nga nahuli, sila pa kaya? Oh, si Duterte nga eh. Si Duterte nga mga kababayan eh, naaresto eh. Napakulong eh. Sila pa kaya? Na engineers lang? Na may-ari lang ng SunWest? Oh, na congressman, senador? Kaya pag lumabas po yung manhunt talaga dito, yari talaga kayo, kailangan nyo lumabas kasi tandaan nyo pag kayo nahuli, pati po yung mga kumukup sa inyo, aarestuhin. Delikado po yung mga, kasi ako naniniwala po ako na hindi po makapagtaguyan nang walang tumutulong. Pati po yung mga tumutulong, aarestuhin. Obstruction po tawag doon. O, di ba? Naging miss. So, yun. Okay, ayan. Pero sa akin, no, bad news po ito sa mga hindi nakakaintindi. Pero sa akin, good news po ito kasi, ibig sabihin nun, magsisimula na po magproseso. Ito po yung sistema natin. Kayo, ano bang mas gusto ninyo? Yung sistemang ganito na alam natin na maraming butas o patay-patay? Okay, pwede naman. Patay-patay na lang eh. No? Okay. Pwede naman ganun. So, ayan mga kababayan. No? So, kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito no, sa sinasabi nga daw po na nawawalang mga suspect dito nga po sa manumalang flood control scandal. At least malinaw na. Di ba? Kaya, naman. Ang problema sa mga DDS kasi mga kababayan, pag gumawa ng fake news, pag nadibang, talon na naman sa iba. No? Kami mga PBBM vlogger ng mga kababayan, ayaw namin ng ganyan. Yung nasisita kami ng fake news, ayaw namin ng ganyan. Kaya ingat na ingat kami mag-content. Pinag-aaralan po namin yung mga content namin. O, di ba?